Okay, so in this video, I will be teaching you how to use a Microsoft Office Visio by doing the line exercises. So last time I already introduced with you what are the particular type of lines in onboard drawing setup. So now in computer-aided drawing, as we use the Microsoft Office Visio, we are going to make a profile template, no, with regards to its proper page setup, and then what particular template are being used using the Microsoft Office 2007. So right now, meron po tayong iba't ibang mga template categories as we open, no, yung ating pong um, application. And from the right side, makita nyo po yung mga recent documents na ginawa natin dito. Okay? So ako po, meron na po akong mga file from here kasi meron po akong mga activity, no, na ginagawa bago ko po i-execute sa inyo yung ating pong mga gagawing trabaho. Alright? So ngayon, simulan po natin sa first problem, which is all about line exercises. Okay? So yung template category na isa-select nyo po dito is the general folder. Okay? And then from the general folder, have the template for the basic diagram. Tapos, select lang po tayo ng units. So, it is the same on the process kung paano ko po sa inyo in-introduce yung ating pong application. Okay? So, from here, let's have a metric unit and then create. Alright. So, from this system setup, syempre, meron po tayong ibang sukat ng papel na gagamitin, no? Unlike the onboard drawing, na ang ginagamit po natin is yung malalaking klase ng papel, at that is tracing paper with the requirement size of 12 by 18. So ngayon, babaguhin po natin siya using the Microsoft Office Visio. Punta lang po tayo dito sa file, and then hanapin po yung page setup. Okay? Pag-click po ng page setup, hanapin nyo po yung tinatawag nating printer paper size. So from here, you just need to select what particular type of paper or size of paper yung gagamitin po natin. Okay? And sa atin pong mga working drawing activities, ang ating pong activated page setup will be a folio type of paper, which is 8.5 by 13 inches. So sa Philippine setting, that is a long size bond paper. Okay? So folio, and then that will be landscape. Okay? Landscape po ang ating trabaho. Then apply, tapos okay. Alright. So from this setup po, ang gagawin lamang po natin, syempre sisimulan po natin yan sa paggawa ng borderline. Okay? So naituro ko na po ito last time, pero uulitin ko lang po dito sa video para meron po kayong masundan kung paano pa rin yung process, no, ng paggawa ng ating borderline. So ganun pa rin po, let's have the line tool from here. So ito pong drawing tool na ito po yung mga importanteng tools na kailangan po natin from the Microsoft Office Visio 2007. Kapag wala po yan, punta lang po kayo dito sa um, area na to kung saan wala pong mga icons. So just right click on here and then check nyo po yung drawing. So kapag ito po in-uncheck ko, mawawala po siya dito. Okay? Pero ibalik po natin, no? Kasi kailangan natin yung mga commands na yan. So pag check, ito po yung mga icons. So let's go back to the borderline. Just click on line tool from here or click Control 6. Tapos mula po sa taas, ito po yung ating sistema na ginagawa, no? Gawa lang po tayo ng mga linya sa mga gilid para meron po tayong construction line na susundan later para po sa sukat ng ating margin or I mean the borderline. Okay? And from that, papalabasin po natin sa view selection, ito po, yung size and position window. So just click on this para po mailabas natin yung size and position. Ito po siya, window ng ating pong selected line. So for example, ito pong nasa taas, gamitin natin ng pointer tool. Click natin siya. And then let's just justify ano po ba yung length ng ating linya dito. So pag kinlik natin yan at naka-activate po yung grip, ang nakalagay po na length is 22 mm. So babaguhin lang po natin yan based dun sa sukat na kailangan po nating ilagay at i-indicate from our borderline. So for example, we have 0.5 inch or 0.5
inch. So, lagyan nyo po ng IN kasi ang activated units kanina na nilagay natin or sinelect natin is metric. Okay, so 0.5 inch, enter. Then automatic, yung linya po na ginawa natin kanina, nag-transfer po siya from the requirement size na inilagay natin from size and position window. So, ito po pwede natin siyang um, ipin, no? Para hindi po siya abas-abasan aalis dyan. Okay, next, on this side, sa right side natin, palitan din po natin siya ng 0.5 inch. Okay, ganun din po sa ating um, ilalim, sa bottom part ng ating line, no? So, that will be 0.5 inch. And then, sa left side, ito po yung medyo naiiba. Ito po ay gagawin nating 1 inch. Okay? So, 1 IN, enter. Alright? So, if we have already the constructed line sa mga side po ng ating paper, then pwede na po tayong magsimula sa pagko-construct ng ating borderline. Okay? So, dito po, medyo sasobrahan natin yung selected lines mula po dun sa mga requirement limit ng linya na ginawa natin kanina kasi meron po siyang use, no, or paggagamitan. So later on ipapakita ko po sa inyo para medyo ma-orient na rin kayo dun sa isang klase ng command na pwede nating magamit, no, to construct line and to eliminate lines, no, na hindi natin kailangan from the drawing. So kung mapapansin niyo sa pag-a-adjust po ng linya, gumagamit po ako ng pointer tool, ito pong arrow tool na ito, para mas mapadali po yung adjustment ng linya na ilalagay po natin sa papel. Okay? So, mula po dyan, syempre bubuin po natin siya as one particular box. So, parang ang ginagawa lang natin dito is manual drawing, no? With the use of this application. So, tanggalin na po natin yung mga linya na ating pong ginawa as the guide, no, para po sa ating margin or borderline. Okay? So, ngayon, buburahin po natin yung mga sobrang linya. Ang gagawin nyo lang po, Control A or select all the lines from here. Tapos, punta tayo sa shape, operation, and then trim. Okay, so buburahin lang po natin yung mga nasa side. Pwedeng iselect nyo po, tapos delete sa keyboard, and then pwedeng use control, and then scroll sa ating pong mouse para ma-zoom, tapos pwedeng yung i-click isa-isa, and then delete. Okay? Yun po yung pwedeng mga way na pwede ninyong gawin. Pero mas madali po yung selection lang, no? Tulad po nito, isa-select lang natin tapos delete. No, yun lang po yung mga sobrang lines na ginawa ko kanina. And then right after that, syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan yung ating pong tinatawag na title block. Okay, so ang title block po natin, meron din po siyang requirement size from here na ang sukat naman po is 1 inch pa din. Okay, so type nyo lang po dito from the length 1 IN. Alright, so in this process, mas mapapadali po tayo kung ang gagawin po natin, click natin yung linya sa baba, Control C, then Control V. Ay, parang ang ginagawa lang po natin, no, madalas sa mga shortcut command ng Microsoft Office, that is copy paste, no? And then drag lang natin dun po sa requirement limit ng 1 inch na size ng ating linya. Next, we need to have another components, no? Dito po sa loob ng title blocks. Ano-ano po ba yung naka-indicate na information? So katulad pa rin po ng ating pong onboard drawing, we can have the adjustment from here and then palitan as 1 inches or 1 inch. Oh, okay. So with that, pwede nating i-adjust itong linya na nandito para magamit natin siya and then ilagay lang natin dito. Tapos, ito po pwede nating i-move mula sa isa pang side, sa dulo, and then copy lang po natin ito para hindi na po tayo paulit-ulit sa pag-create ng line. Okay? So, with that, mas mapapadali po yung ating trabaho. Tapos, ang kagandahan dito, ito pong natitirang linya sa gitna, pwede nating i-extend yung naging construction line natin doon sa dulo. Tapos, pag na-extend, malalaman natin ano ba yung length, no? That will be 242 mm ang sukat po ng ating linya from here. So, ang gawin na natin, mag-calculator po tayo. Okay? Using the calculator from your laptop or desktop, pwede po tayong mag-divide. Okay? So, gamitin natin yung standard calculator. Okay? So, we have, again, the size of 242 mm. So, divide natin siya into 3 equal part or positions. That will be 80.66. So, adjust natin yung linya. Gawin natin 80.66. Enter. And with that, dyan po natin pwedeng ilagay yung susunod na detail
requirement for your title strip. Okay? Ayan. So, adjust lang natin ng nakapantay po dun sa dulo, no, ng ating linya. Yan. So, pag zoom natin, mas makikita ninyo yung accuracy ng bawat lines. Okay? Next, adjust ulit natin ito. Doon naman sa kabilang side. And then, tsaka po natin ulit i-copy. And then, i-paste. Tapos, i-drag doon po sa requirement part ng ating papel. Ayan. And with that, we have already the borderline and the title strip of our drawing paper. So, ano po ba yung mga kailangang details na per box na nakalagay dito. So last time na i-discuss ko na rin po yan pero uulitin ko po ulit dito sa video. But before that, syempre, we have to adjust the line weights of this particular area ng ating pong drawing. So syempre, since that is borderline and title strip, dapat po makapal yung linya. So punta lang po tayo sa line weight and then siguro gawin na nating line weight number 13 para makapal-kapal po yung ating pong borderline and title strip. Okay, so on the next lateral part, syempre we need to have the detailed description for each title strip no ng ating pong drawing. So dito po ulitin natin, ang gagawin nyo lang po, command po ng rectangle tool from here, gawa po kayo ng rectangle, tapos select nyo po itong fill color, gawin nyo siyang black. Okay? And then right after that, click natin yung text tool. Okay, nandito po sa gitna ang selection. Ilagay po natin yung drawing logo natin. So we have ID dash so dito po sa aking keyboard, hindi po siya masyadong gumagana. So labas natin yung screen keyboard, on-screen keyboard rather. Okay, para mas mapadali tayo. Okay? Ayan. So we have industrial drawing dash 1. Okay? So that will be the first detail no for your first box. Pero ang gagawin niyo po, dapat yung color po ng ating text tool, gawin nating white. And then bold in color, Arial, as is po yung default from here, pero yung font size will be 30. Okay? So pag-click sa labas, ito po yung automatic details na lalabas no from the first part or first area ng ating title strip, which is the drawing logo. On the second part, syempre, we need to add another details. Okay, so just click on the text tool from here. Click po dito, ilagay po yung detail description na nilalagay natin from this area. So we have here iris. Okay, so lagay natin iris dash CIT. Ayan, yung ating pong first detail. So from here, pwede po nating iselect ito. Okay? Tapos, siguro lagay muna natin align with the left side of the area of the drawing paper. Adjust natin yung length, the font size from 12. Huwag na nating i-bold, no? As is na po yung Arial. Next, from Iris CIT, syempre, we need to have another one. So, ibaba natin ito. We have BSIT, okay, your course, dash, o yung dash kasi hindi masyadong gumagana sa aking keyboard. And then we have BSIT, ano po bang course? For example, you are 1J, Electrical Technology. Okay, you are electrical or whatsoever major, no? Ang inyo pong field of specialization. Okay? Ang gagawin lang po pag ganyan kanipis, click lang po yung ating line, the text, tapos pwede nating i-adjust. No? Based po doon sa needed na length para po sa space ng ating mga text. Okay? So just arrange it in a very concise manner. Okay? So accuracy lang po. And then next, on the middle part, no, nung dito po sa ating title strip, syempre, ilalagay natin yung title ng ating activity. So, since meron na po tayong text from here, pwedeng ang gawin na natin copy, paste, no, para hindi na tayo mag-set later ng ating pong font and font size and then yung kung ano man po yung kanyang requirement details, no? Edit lang natin, double click and then ilagay po yung title. For example, we have line exercise or exercises. Ayan. Tapos, adjust and then copy paste ulit and then this will be your plate number. Okay, ano pong plate number na po ba tayo? So for example, we have plate number 11, no? For example,
Since we have already preparations, no, dun po sa mga previous plates na ginawa ninyo. Okay? So idudugtong lang natin siya dyan. So medyo igitna yung plate number. And then, syempre, dito po sa pang-apat, we need to copy din ito pong part na to. And then palitan nyo lang po yung detail description. Double click. So this time, ang ilalagay nyo na po yung inyo pong pangalan. So we have Cadby. For example, you are, kunwari, si Juan de la Cruz. No? O pwedeng ilagay ninyo yung surname muna or yung last name muna before the first name. For example, we have De La Cruz. Okay. And then, since baka hindi magkasya yung name, pwedeng Juan, tapos yung middle initial, JC. Pwedeng ganyan, no? O bahala kayo. Pero kung magkakasya naman po, mas maganda. Okay? So, we have De La Cruz. Next, copy, paste. And then sa ibaba, syempre, yung pangalan po ng professor, no? So, check by. Lagay lang po yung check by. Tapos, yung pangalan po ng inyong professor. So, syempre, ilagay nyo po, pwede na yung Professor R. A. Alcantara. So, sana magkasya. Okay? Kasi kadalasan dito, depende sa font size, no? Kung magkakasya yung at tawag dito, details. So, ayan. So, medyo dumikit na po siya dun sa ating um, last part, no? So, pwedeng adjust natin to ng konti, no? Pwedeng mabago ng konti yung size, pero hindi naman sobrang layo. Okay? Para lang magkasya yung details na kailangan po natin from the other relative parts on this area. Kasi ang ilalagay lang naman natin sa dulo is rating. Okay? So, copy-paste natin yung plate number 11. Palitan nyo lang po ng word na rating. Okay? So, from here, we have the last lateral parts position for this area ng drawing na gagawin po ninyo from our activity. So, from here, guys, pwede nyo na pong isave ito as your template, no? Sa lahat po ng drawing activity na gagawin ninyo from plate number 1 up or plate number 11 up to the